Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataong aming mapagbubulayan ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, isa puso namin na ang ipinanganak nung Pasko ay ipinanganak upang magdusa para sa amin, upang sa kahululihan ay mamatay para sa amin. Kaya sa pag-alaala namin ng kapanganakan ng Panginoon, ang aming kaisipan at damdamin ay tumutuloy hindi lamang sa kanyang pagkakatawang tao sa amin, kundi ang kanyang ginawang sakripisyo, pamamagitan para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan nito ay nagkakaroon kami ng pag-asa, ng kaaliwan na ang tagumpay ay mapapasa amin. Purihin ang iyong pangalan. Amen. Ang paksa natin sa umagang ito ay ang katauhan ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa unang Timoteo 3:16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Ito ang pagpapakilala ng pagkatao ni Kristo. Inyong mapapansin, na ang kabanalan, hindi lamang ang ating kabanalan, kundi ang kabanalang ipinakita ng ating Panginoon. Ang kabanalang ito ay nagmumula sa tamang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, ang mga kulto ay makikilala sa kanilang pagkakilala kay Kristo. Ang sugong apostolang sa ating panahon ang may tamang pagtuturo tungkol sa kay Kristo. Kaya ang mga cults na sinatawag ay ang ubod ng kanilang pagkawala sa katotohanan ay nagsisimula sa pagkakilala kay Kristo. May nakakakilala o kinikilala ang Kristo na tao lamang. Bagamat ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagkatao ni Kristo, pero hindi maiwasang ating mababanggit na liban sa kanyang pagkatao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi nga sa Pilipos 2:6 hanggang 8 ay ganito. Pilipos 2:6 hanggang 8, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Makikita natin ang pagsasalaman ng Diyos sa katauhan ng Panginoon. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay sa Diyos, ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.
nung nang pasimula ay berbo o salita, nagkatawang tao. At ang katawang taong yan ay ang Panginoong Hesus. Kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos at kinuha ang pinakamababang kalagayan ng tao. Hindi lamang siya tao, kundi siya ay nag-anyong alipin na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Sa mga salitang yan ay ipinapahayag ang kasaysayan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, na ibinibigay din ang dahilan kung bakit siya ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Panginoon upang ihandog ang kanyang katawan sa kamatayan sa krus. At ang kamatayan yan ay siyang naging bunga ng ating kaligtasan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pagkakatawang tao ng Panginoon ay hindi lamang sa salita. Siya talaga ay naging tao. Kaya makikita natin ang mga ilang patutuo ng kanyang pagiging tao. Una, siya'y ipinanganak ng isang babae, gaya ng karaniwang tao. Sa Galatia 4:4, ganito ang sinasabi. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya ang pagdating niya sa sanglibutan ay sa pamamagitan ng karaniwang paraan, gaya ng lahat ng tao na naging mamamayan ng sanglibutan sa pamamagitan ng kapanganakan ng isang tao, gaya ng karaniwang tao. Nabuo ang kanyang pagkatao sa sinapupunan ng kanyang ina ng 9 na buwan, at nang maganap ang pagdadalang tao ng kanyang nanay, dumating ang kapanganakan. Kaya ating makikita na sa pamamagitan nito ay nahayag ang kanyang tunay na pagiging tao. Hindi lamang siya ipinanganak ng isang babae, tinukoy pa sa pamamagitan ng hula ang lugar na doon siya ipanganganak. Sa Mikas 5:2, ganito ang pahayag. At ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo'y lalabas sa akin ang isang magpupuno sa Israel, na pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sapagkat siya nga ay Diyos na nagkatawang tao, ang kanyang pinagmulang panahon, totoo, may tinatawag na lumang tipan, doon siya ipinanganak. Pero ang kanyang pagiging siya ay nahayag na mula sa pasimula ng panahon. Ang pasimula ng panahong ito ay mas malalim kaysa Genesis 1:1 ng lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay. Bago pa lalangin ang lahat ng bagay, matagal na naroon ang Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, bagamat siya'y tao, pero makikita natin na mayroon siyang pagka-Diyos, sapagkat ang pasimula ng kanyang araw ay hindi nang ipanganak siya ni Maria sa Bethlehem,
siya ay naroon na bago magsimula ang panahon. Kung anong panahon yung tinatawag na pasimula ng panahon, kung tawagin ito ay dateless past. Ang tinutukoy na unang panahon ay dateless past. Pero siya ay nagkatawang tao at nahayag nga at hanggang ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan. Bagamat sa kasaysayan, medyo itong Disyembre 25 ay malayo o hindi mapapatunayan na ito ang kanyang birthday. Ganun pa man, bagamat hindi matiyak ang kanyang birthday, ang tiyak na siya ay ipinanganak. At nang siya ay ipanganak, nagpasimula ang kanyang pamumuhay na gaya ng tao, ng karaniwang tao. Kaya, at sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesus, gaya ng karaniwang tao, ay dumanas ng lahat ng tukso at pagsubok. Subalit, hindi nasumpungan sa kanya ang anumang kasalanan o anumang paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya ang kanyang pagkatao ay nakita nang siya ay tuksuin. Sa katunayan, sa kanyang tukso'y nagtagumpay siya para maging halimbawa siya na sa mga susunod sa kanya, may tagumpay sa lahat ng posibleng ibato na tukso ni Satanas. Kaya si Kristo sa kanyang pagiging matagumpay sa mga tukso, ang mga tuksong ito sinasabi sa banal na kasulatan na halos 4 lamang ang uri ng tukso. Pero ito ay kumakatawan sa lahat ng maaring itukso sa tao ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Pero dito natin makikita na ang Panginoon ay bilang tao nagtagumpay at ang paraan ng pagtatagumpay niya ay halimbawa sa atin, yun din ang ating gagawin. Ang tagumpay ay sa pamamagitan ng katapatan sa salita ng Diyos. Wala siyang ibang ginamit sa tagumpay na ito, kundi ang salita ng Diyos. Kaya bilang tao, tinukso sa lahat ng bagay. At ang kanyang tagumpay ay halimbawa para sa atin na kung tayo man ay magtatagumpay sa tukso ng kaaway, ito'y sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ang tabak ng Espiritu na ipanglalaban ng bawat isa sa atin sa pakikipagbakan natin laban sa kaaway. Kaya narito natin makikita. Ang kanyang katauhan ay makikita rin sa kanyang paghihirap, sa kanyang dinanas. Ang Panginoong Hesus ay nagdanas ng hirap na hindi natin kayang gayahin dahil ang kanyang paghihirap na humantong sa pagkapako sa krus ay isang kamatayan na hindi maaaring gayahin. Bagamat may nagagaya niyan yung mga spiritual, pero inyong mapapansin na ang nagpapapako sa krus kung mahal na araw ay ilang minuto lang at kinukuha na. Ang Panginoong Hesus nang ipako sa krus ay halos siya'y napako sa krus, nakabayubay, nakabitin sa krus ng mga 4 na oras o 5 hanggang sa siya ay mamatay. Kaya nga makikita natin na ang kanyang paghihirap tanda ng kanyang pagkatao. Ang paghihirap ng Panginoon ay
nasabi tungkol sa kanya na siya ay tao na nagdanas ng higit. His suffering was beyond human sufferings. Bagamat paminsan-minsan ay mayroong dumaranas ng ganong kamatayan, pero hindi sila matagumpay sa pagkaranasang ito. Hindi tulad ng sa Panginoon na kanyang napagtagumpayan ang mga lalang ng demonyo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa kanyang Ama at ang pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang paghihirap ng ating Panginoon ay may layunin. There was a purpose in the sufferings of Christ. It was not just sufferings inflicted by the inhumanity of man, but it was a suffering that has a purpose. Siya ay naghirap upang tayo ay mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kabayaran sa kasalanan. Ang kanyang paghihirap ay naging dahilan upang ang tao ay maging malaya sa kasalanan. Makapangyarihan ang kasalanan, pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos at paghihirap ni Kristo, ang kasalanan ay nawala, nasira ang kanyang bisa sa mga tao. Ang kanyang pagkatao rin, ang layunin ay upang tuparin ang kautusan ng Panginoon. Ang sabi niya, siya ay hindi naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin. At sa pagtupad niya, naglagay siya ng halimbawa at daan para tayo na mga makasalanan ay maging malaya at magtagumpay. Ang kanyang pagkatao ay nagdala sa mga tao ng kapangyarihan upang mabuhay sa kabanalan sa pamamagitan ng kanyang buhay na bilang isang tao. Lahat ng kahinaan, limitasyon ng tao ay kanyang naranasan. Subalit sa kabila nitong mga limitasyon at kahirapan ay nagtagumpay siya upang maging halimbawa natin sa anumang iharap sa atin ang kaaway. Kaya nga, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, naghirap siya. Kaya ngayon siya ay naghirap ang pahayag ng salita ng Diyos. Ngayon wala nang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay nanguna upang hawiin ang tagumpay ng mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, lahat ng maglilingkod sa Panginoon, lahat ng susunod sa Panginoon ay maaari ring magtagumpay. Hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa lakas ng banal na Espiritu at ng salita ng Diyos. Ang pagiging tao ng Panginoong Hesus ay paraan ng pagdalaw ng Diyos upang damayan sa lahat ng bunga ng ating mga kasalanan. Kaya makikita natin na siya ang naging tagapamagitan. Kaya siya naghirap sa lahat ay upang kanyang ipamagitan ang tao sa kanyang mga paghihirap. Ang sabi ng banal na kasulatan, may isang tagapamagitan at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kamatayan din bilang tao ay sakdal na handog para sa kasalanan. Sa lumang tipan, makikita natin na pag ang tao ay nagkasala, sila ay, they were required
to offer sacrifices for sin. At sa pamamagitan niyan ay natutupad na ang layunin ng paghandog ng handog na susunuging hayop ay paraan upang isalarawan ang gagawing paghihirap ng Panginoon upang ang mga mananampalataya hindi nadadalhin ang kanyang kasalanan, kundi ang kasalanan ay nalagay sa Panginoong Hesus hanggang sa siya ay mamatay. Kaya ang batas ng banal na kasulatan, unang Diyos, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tinupad ito ng ating Panginoong Hesus. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay naging kabayaran sa ating mga kasalanan, sapagkat sa batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Panginoong Hesus namatay hindi para sa kanyang kasalanan, kundi sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, ang ating mga kasalanan ay bayad na. Paano nabayaran? Sa pagdurusa ng Panginoon. Ito ang tinatawag nila na vicarious suffering. Christ was our vicar. Ngayong siya ay nagdusa, pag sumampalataya ang tao sa Panginoong Hesus, hindi na siya magdurusa. Ang pagdurusa ng Panginoon ay magiging kanya, ibibilang sa kanya. Kaya siya ay mayroon ng kaligtasan. Kaya sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay dumanas sa lahat ng mga ito, ang mga susunod sa kanya ay maunawaan niya ang kanilang paghihirap, at sapagkat naunawaan niya, siya ang may kapangyarihan upang dumamay, magbigay ng kaaliwan sa mga naghihirap, magbigay ng pag-asa sa mga naghihirap, at mapagtagumpayan ang mga ito sapagkat siya man ay nagtagumpay. Kaya nang kanyang isigaw sa krus nung siya ay nakabayubay doon, naganap na. Ang ibig sabihin, lahat ng kailangan upang ang kasalanan ay mapaglabanan, mapagtagumpayan, ay sapagkat siya ang nagbibigay ng pagkaunawa. Hindi lamang pagkaunawa, ang salita ay empathy, na sa pamagitan niyan, naunawaan mismo ng Panginoon ang mga naghihirap sapagkat siya man ay nagdanas ng mga paghihirap. Purihin ang Panginoon. Kaya naparito ang Panginoon, nagkatawang tao, nagkaroon ng katawang gaya natin, ay upang kanya ngayong mabigyan ng simpatiya, mabigyan ng pagkaunawa, sapagkat siya man ay naghirap, siya man ay tinukso, at dahil dito ang lahat ng sasampalataya sa kanya may pag-asa ng tagumpay, sapagkat karamay niya, kaisang damdamin niya ang Panginoong Hesus, sapagkat sa lahat ng bagay tinukso niya na tulad ng ating karanasan ngayon. Kaya sa ating pag-alaala ng kapanganakan ngayon ng Pasko, sa Pasko ay ang isang Kristiyano na mature na ay hindi lamang sa kapanganakan ang kanyang damdamin na pupunta, kundi sa mga paghihirap ni Kristo, sa kanyang tiniis alang-alang para sa atin, upang tayong mga sumunod sa kanya ay mayroong tagumpay. Purihin ang pangalan ng Panginoon.